Malacanang tiniyak ang hustisya para sa mga biktima ng war on drugs ng dating administrasyon. Kung ang pag-aresto naman sa dating Pangulo ang pag-uusapan, isang ICC-accredited lawyer ang nagsabi na hindi ito maituturing na warrantless dahil valid ang electronic arrest warrant mula sa ICC. Si Kenneth Pacientes sa sentro ng balita. Mismong ang International Criminal Court accredited lawyer na si Attorney Joel Butuyan na ang nagsabi na nasunod ang proseso ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ipinunto kasi sa Senate hearing kahapon ang kawalan umano ng court order mula sa korte mismo sa Pilipinas bago inaresto ang dating Pangulo. Paliwanag ni Butuyan, walang kapangyarihan ng isang domestic judicial authority na questionin ng arrest warrant mula sa international body gaya ng ICC. Ang pwede lamang anyang gawin nito ay tukuyin kung sino ang subject ng arrest warrant at matiyak na nairespeto ang karapatan nito. Bagay na naibigay naman daw sa dating Pangulo. Binasahan siya ng Miranda rights niya. No? So that's pursuant to our domestic law on arrest. And then meron siyang abogado doon. Hindi lang isa, dalawa. We fully complied with our domestic law dahil nga merong discretion yung Philippine government to directly surrender the suspect to the international court. Okay, so hindi po kailangan na ng court order, katulad ng sinabi niyo po. Sa batas ho natin, hindi na kailangan ng court order. Ipinunto rin ni Attorney Butuyan na hindi warrantless arrest ang ginawa sa dating Pangulo dahil balidoan niya ang ipinakitang electronic arrest warrant mula sa ICC. Sa batas mismo natin, hindi kailangang ipakita yung physical warrant of arrest at the time of the arrest. No? For as long as there exists the warrant of arrest, no? Pwede mag-aresto. In fact, pwede na sa atin yung e-warrant na sinasabi doon sa may revision ng ating rules of court. No? Even sa ICC mismo, hindi kailangan ipakita yung physical warrant of arrest dahil po pwedeng e-warrant din yan. In fact, yung proceedings ng ICC, even yung kanilang trial lahat, paperless na yan. Talagang talagang e-documents lahat yung ginagawa doon. Dahil dyan, hindi na mahalagaan niya kung diffusion notice o red notice ang natanggap ng dating Pangulo nang arestuhin ito. So whether it's diffusion or red notice yan, it doesn't matter kasi talagang kung yung red notice, binibigay yan na shotgun sa lahat ng mga members ng Interpol. No? Yung diffusion, usually country to country yan. No? Pero regardless of the terminology, coordinating agency lang, organization lang yung Interpol. Ang mahalaga is valid warrant of arrest yung binigay ng Interpol sa atin, no, regardless of how it gave it to us. Pero posible nga kayang makabalik pa sa bansa ang dating Pangulo. I don't think makakabalik pa siya. So either madidismiss yung kaso or magbibigyan siya ng interim release na papupuntahin siya dito, which I think very, very slim. Binigyang diin naman ng palasyo na titiyakin ng kasalukuyang administrasyon ang pagbibigay ng hustisya sa mga biktima ng drug war. Ngayon po, nakikita po natin kung paano po magtrabaho ang administrasyon. Nagkataon lamang po siguro kaya nagkaroon po ng kaso sa ICC dahil gumagana naman po ang hustisya sa ibang tao. Nagkataon lamang po siguro na yung hustisya na dapat na makamit dahil sa pangyayari sa war on drugs ay hindi nakamit sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Kenneth Paciente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.